Jungle. Na naman nating ayusin na washing. Ayan. Maingay yung kanyang gearbox. Kanyang dryer muugong lang. Ang problema nito ay yung reno. Nasira na yung dito sa taas na humuhold para wag bumitaw yung preno. Pinapabayaan ng customer. Mabuti naman at hindi niya nasagad yung kanyang paggamit kaya hindi nasunog yung kanyang makina. So ayan ang ating gagawin ngayon. Maalam, napalitan na natin yung kanyang gearbox. Ito yung ating pinagpalitan. So in-advise natin sa ating customer na palitan na rin tong hose kasi may mga damage na katulad dito, biyak na yan, may biyak na. Magtutuloy-tuloy na yan kahit na lagyan natin ng so in-advise ko na palitan na rin to para isang labor lang siya yan, kasi konti na lang ang niya rito para dito sa punit niyang kanyang hose. Ngayon kung ayaw niyang papalitan, syempre siya pa rin ang masusunod, kaya lang mas better talaga na mapalitan na para isang labor lang siya. Dahil once na ito ay napunit at malapit dito sa ating casing, pwedeng pumunta rito sa motor yung kanyang ang kanyang tubig, masisira dito. Kaya ngayon kung pagagawa niya ng separate, syempre panibagong labor. Kaya kung hanggat maaari kaya naman niyang i-provide na itong pampalit dito, palitan na rin natin para hindi siya mapalaki ng gastos. So ang kanyang capacitor ay pinalitan na rin natin, mga kamaalam. Sa totoo lang, ang kanyang capacitor ay medyo mahina na, pero pwede pa naman natin gamitin. Kaya lang sa experience ko sa ganito na medyo pwede pa, karamihan hindi rin naman talaga nagtatagal. At syempre ang balik sa atin yan, back job. So iniingatan natin ng ating mga customer na wag magpabalik-balik ng paggawa sa atin. Kailangan ng ating ginawa ay magtatagal. So kaya in-advise ko sa kanya na palitan na rin ang kanyang capacitor, dahil nga
hindi ako nagpapakampante doon sa dati niyang capacitor. Bukod sa matagal na rin siya dito sa kanyang washing, maaaring magkaroon rin ng problema, kaya pinalitan ko na. May nakita pa tayong mga kamahalan, kaya pala medyo tabi ngayon na yung kanyang basket dahil dito nawala na yung isang tornilyo ng kanyang pinaka shock or shock pinaka shock niya. Kaya tumagilid na, so ibig sabihin pwedeng yung kanyang belo ay may tama na. Kita na lang natin to. Buti na itong lagi natin yan. Kailangan talaga i-check natin lahat ng mga parts niyan, dahil yan nga may mga hindi natin alam umano na lumuluwag. So isang cause yan para ma-disalign yung kanyang basket at masira yung kanyang belo. Ito maganda pa yung kabila ang kapit. Ito mukhang lost thread na. Lalagyan natin ng wala ng kapit, lost thread na. Ito na lang ating paraan para kumapit siya. Kasi kung di natin lalagyan yan, luluwag na naman yan. Yan po mga kamahalamang nagiging problema natin sa ating mga customer, kasi ang gusto ng karamihan natin customer ay pag sinabi mong yun ang sira, yun lang ang sira. So malalaman lang natin yung ibang sira niyan pagka na-check up na natin lahat talaga. Kasi minsan pagdadalhin pa lang sa iyo, tatanungin na ano ba sira niyan. Hindi ka naman pwede magbigay kagad ng eksaktong sira niyan dahil maraming posibilidad. So katulad niyan, may mga tornilyong maluwag, nakita na lang natin at may kulang na tornilyo, yung in-advise ko yung customer na pagpapalitan na yung kanyang hose, tulad dun sa mga kamahalan. Yan. So biyak, pwede magtuloy-tuloy yan kahit lagyan natin yan ng tape. Pag nabasa ang tape, ano rin yan, bibigay din yan, lalo na nandito na sa pinakadulo. Kung talagang hindi pa papalitan mo, siyempre customer pa rin na masusunod. Pero at least na advice natin na kung gusto niya palitan, kasi para hindi lumaki yung kanyang gastos. So lalaki yung gastos niya sa materials, pero hindi na siya magdodoble ng labor. Ngayon mga kamaalam, nakakuha na tayo ng nailagay natin na tornilyo. Buti may nakuha tayong pampalit. Yung nakaraan, alin ito? yung dryer mo. Okay na yung washing. Tapos gumagana na rin yung dryer. Ba't may? Kaya maingay yan. May naipit. Napalitan
may natanggal na isang tornilyo na pinalitan ko na. Ito yung original na tornilyo niya. Tapos itong shock absorber mo, yung dalawa na yan maluwag na yung pagtornilyuhan kaya lumuluwag yung tornilyo. Ang ginawa ko, dinikitan ko na lang para tumagal-tagal. Kaya lang ito kailangan palitan ng shafting at saka bushing. Kasi pagka ginamit mo yan, masusunog yan. Kano naman abot na? Abutin niya ng 250. Pero magkano na lang babayaran ko? Ito, papapalitan mo na ba? Ano na yan? 150 yan. Pag pinalitan niya, 100 lang. Hindi mo na lang dadagdag. Ma, Gagawin na rin. Amin, baka bukas ko pa ito magagawa. papalit daw 20. Kasi may gawa ako dun. Ibigay ko na yung ulang para. Kaya gusto ko muna palitan. Para kasi isang Gawaan na lang para isang labor. Oo, isang labor. Papa, makapala si mamaya ka. Nakabangali na. Kaya tanong ko doon sa mga sabi ko ba magkano lahat na. Hindi rin na marunong mag-intindi yung sinasabi. Hindi, mainam din kasi naalalaman mo. Para Mamaya, dadaan na ako. Basta yan, na lang. Anong black na yan? yung lang ilalim mo yung mga kamalam, napalitan na natin ng shafting at bushing. Kaya lang talagang dito sa mga repair may lalabas at may lalabas na mga diferensya. Tulad nito mga kamalam, mapapansin nyo, basag yung kanyang tornilyuhan. Ayan, pingas. Hindi nyo masasabi na ito ay bago lang dahil saan ba? Dahil may kalawang yung kanyang pingas. Yan mga kamalam. Makikita nyo yung mga daan ng mga pingas, may kalawang na. Yan. So dito sa kabila, kasi kung bago yan, dapat yan rin yan, malilinis. Yan. Yung mga gilid na yan malilinis kung yan ay bago. So maaaring hindi rin magtagal yung makina nito dahil mawawala sa align to kaya gagawa na lang natin ng paraan, sana umubra. Kaya lumuluwag yung kanyang yung tornilyuhan ng shock absorber dahil may pingas na to. Epekto ng pagkakaluwag naman ng tornilyo ng shock absorber doon sa ilalim. Mga kamalam, napalitan na natin ng shafting. Isa sa mga dahilan ng pagkasunog ng inyong motor na hindi ninyo alam ay katulad na rin. Mapapansin nyo, yan, kahit tinisin nyo yan, may tama yung ano yan. Yan, ibig sabihin yan, kailangan palitan yung belo, sira yung bushing ng belo. Yan mga kamalap. Kung maririnig, pag pinandar nyo yung dryer, umingit siya ng malakas, kaya yung
kanyang busing ng belo ay sira na rin. Bukod pa dun sa sira na rin yung ano niya, yung isa pang problema na yung sa kanyang makina, sira rin yung busing at saka shafting. Ganyan din ang nangyayari sa busing at shafting ng motor. Ganon din sa belo. Kaya kung halimbawa maayos ninyo yung kanyang motor, mapalitan ng shafting, busing, tapos yung kanyang belo ay ganito, hindi mawawala yung ingit kasi may sira din to. So papaliwanag ko may ganyan ng mga kamalang. Doon sa ingit na naririnig natin ay pwedeng manggaling sa kanyang motor at pwede ring manggaling dito. So at tulad ng sa makina, pag napalitan natin yung kanyang shafting at busing at mayroon pa ring ingit, nandito na ang problema. So mga kamalam, ganyan po ano. Minsan naman po ang kanyang motor kahit hindi umiingit pero sira na yung shafting at busing. Kapag ka inikot ninyo, matigas. Ito, maganda na yung ikot niya. Yan. Napapansin nyo, maganda na yung ikot niya. Okay na yung shafting at busing yan. So, may time din na umiingit yan dahil nga sa nagkikiskisa na yung shafting at busing niya. So, sa ating repair, pag palitan ng shafting at busing, andito na ang problema. Na may natutunan kayo at makatulong sa inyong mga kamalang, pagkasira na yung thread dito ng shock absorber, lumuluwag na yan. Kaya ito, yan, lumuluwag yan dahilan para masira yung mga nakakabit sa kanya gaya ng motor. Ito nga mga kamaalam, yan, kapag sira ang shock absorber, pupunitin niya yung tornilyohan kasi lumuluwag yung shock absorber, hindi na siya lumalaban sa ibang ano. Kaya ang nangyayari noon, mapipingas siya. Yan. So ito malaki na yung nagagastos ng may-ari at bala ko sana papalitan yung shock absorber. Ang problema, dahil nga dito sa kanyang makina ay may pingas na rin. Yan. So kahit palitan natin ng shock absorber, dahil may pingas yan, pwede ring masira ang shock absorber dahil hindi na rin siya kumakapit ng maayos. So gagawan ko na lang ng paraan to, katulad nga yan, meron tayong shoe glue. Dinikitan ko to. Yan, itong ilalim na to. At doon sa may tornilyohan, lalagyan ko rin ng dikit. Yan. So para magamit naman niya kahit papaano na matagal-tagal. So wala tayong nabibili kasi na casing. Maliban na lang kung meron tayong sira na katulad nito, pwede nating palitan. Kung meron tayong motor na sira na mapagkukunan ng ganito, pwede nating palitan. Dahil wala, no choice kundi pagtiyagaan siya or bumili ng bago. So okay pa naman itong mga motor na to, itong motor na to mga kamalang. Kaya lang hindi ako kampante dito sa butas na yan. So
So lalagyan na lang natin yan ng washer para umipit at sana naman ay umubra siya. Pero ako na nagsasabi sa inyo mga kamalam, hindi ako kampante na ganyan. Kahit lagyan natin yan ng washer ay hindi natin 100% masasabi na wala siyang paggalaw. So lalagyan natin siya ng washer, didikitan din natin para kumapit sa paligid yung washer at sana nga ay tumagal pa rin siya. So yan mga kamaalam. Pero hanggat maaari syempre sabi ko nga sa inyo, kung dapat ng palitan na. Pero mga kamaalam, mahal kasi to at medyo malaki na yung nagagastos ng may-ari. Yan. Wala tayong nakikitang housing na tong makina, kaya hindi natin ito mapalitan. Ayan mga kamaalam, at naiayos na natin. So ayan, mamaya ko pa electrical tape yan. Testing muna natin kung may maririnig pa tayong langit-ngit o ingay. So pinalitan na natin ang kanyang shafting at bushing. Kapag yan ay mayroon pa ring langit-ngit, talagang sa belo ang diferensya niya. Kasi nakita natin doon sa ating pinakitang video kanina, may gasgas na yung kanyang basket shafting. Pwedeng may sira yung kanyang belo bushing, pero buo yung kanyang belo, walang punit. At tinignan natin may marka ng gasgas. So sana good pa yung belo niya at hindi sira yung bushing. So tetestingin natin. Ayan, nakasaksak na. Ayun mga kamaalam. So talagang ang problema niya sa shafting at bushing. Ayan. So wala na tayo ingay. Smooth na smooth ang kanyang ikot at walang katunog-tunog na langit-ngit. So pwede na nating i-tape tong mga wiring na to para hindi natin din kagad tinape yan, kasi kung may diferensya pa pag tinanggal natin may diferensya yung kanya shafting at bushing. Kung hindi pa rin okay, madali natin matatanggal. So ayan, iti-tape na natin yan. Good pa yung kanyang belo. So yung mga na yan, inano ko na lang, nilagyan ko na yan ng shoe glue na lang. Wala tayong makitang washer na maliit ang butas na parang may pang dyan. Paalala ko lang sa mga nagdi-DIY, siguraduhin nyo po na walang mga lalapit na bata pagka may ganitong open wire. Po, ako lang po ang gumagawa nito, hindi po siya advisable na gawin ninyo. So for testing purposes ko lang po yan, pero kanya-kanya po tayong mga technique, pamamaraan ng paggawa, kaya kailangan pa rin po safety precaution. Yan. Sa mga manonood, kailangan safety tayo lagi. Huwag nyo pong gayahin yung aking ginagawa, dahil ako po matagal ko na po yung ginagawa. At sana po may natutunan kayo sa aking mga video. Salamat po.